JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Miguel. Ito ay karanasan ng kanyang kaibigan, si Ernesto. Walang eksaktong taon. Negros. Sa isang liblib na bayan sa Negros, tahimik na namumuhay ang pamilya ni Mang Ernesto. Isa siyang masipag na karpentero. Inuubos ang maghapon sa paggawa ng bahay at muebles. Habang ang kanyang asawang si Aling Tinay, abala sa pag-aalaga ng kanilang dalawang anak. Si Teban, 7 taong gulang, at si Anita, ang panganay na 12 anyos. Bagamat hindi marangya ang kanilang buhay, kontento sila sa maliit na tahanan na napapalibutan ng malawak na tubuhan at masukal na kagubatan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Ernesto matapos ang isang buong araw ng pagtatrabaho, biglang tumunog ang cellphone. Tumawag ang kanyang amo. May malaking proyekto tayo sa lungsod. Kailangan ka namin doon ng 6 na buwan. Wika ng boses sa kabilang linya. Mas malaki ang sahod. May matutuluyan kayo ng pamilya mo kung gusto mo silang isama. Matagal pinag-isipan ni Mang Ernesto at Aling Tinay. Hindi madali kay Aling Tinay na lisanin ang bahay na kinalakyan. Ngunit sa huli ay pumayag siya. Kinabukasan, maagang hinanda ng pamilya ang mga gamit. Umalis patungo sa nasabing lungsod. Pagkarating sa ibinigay na pansamantalang tahanan, kaagad nilang napansin ang kakaibang pakiramdam sa lugar. Lumang tahanan, may mataas na kisame, makapalang pader, na para bang merong tinatago. Matagal na itong hindi natirahan, halatang iniwan ng walang paalam. Ang mga muebles ay natatakpan ng alikabok, at sa sahig, may mga lumang bakas na yapak na hindi nila mawari kung sino ang nagmamay-ari. Nang gabing iyon, habang hinahanda ni Aling Tinay ang kanilang hapunan, lumapit sa kanya ang bunso nilang anak na si Teban. Tahimik ito at tila may gustong sabihin, ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Nanay, sino yung babaeng nasa bintana kanina? Napahinto si Aling Tinay. Anong sinasabi mo, anak? Tayong 4 lang yun nandito ah. Muling tumahimik si Teban, pero bumaling ito sa pintuan ng kusina. Dahan-dahan niyang itinuro ang madilim na sulok kung saan naroon ang bintana. Nang sundan ni Aling Tinay ang direksyon ng kanyang daliri, may malamig na hangin na dumaan papunta sa kanyang batok. Nakakita siya ng anino nakaharap sa kanila. Nang mga sumunod na araw, lalong lumala ang mga kababalagang nararanasan ng pamilya. Madalas silang marinig ang may hinang yapak sa pasilyo sa gabi. May mga pagkakataon, bumubukas at sumasara ang pintuan ng kusina ng walang tao. Si Teba naman ay laging nakakakita ng anino ng isang babae. Madalas nakaupo sa duyan o hindi kaya naman nakatayo sa gilid ng bintana sa itaas. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Teban ang lungkot mula sa nilalang. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, nagising si Teban sa mahinang hikbi. Sa dulo ng kanyang kama, may isang babaeng nakaupo, nakayuko, umiiyak. Mahaba ang kanyang buhok. Ang suot ay isang lumang puting bestida na tila nadumihan ng putik at dugo. Nang itaas ang kanyang muka, nanlaki ang mga mata ni Teban. Punong-puno ng pasa ang buong katawan nito. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Hindi nakasagot si Teban. Nanginginig siya.
Ngunit naramdaman niyang hindi siya dapat matakot. Kinabukasan, kwento niya sa mga magulang ang nakita. Dahil seryoso ang tono ni Teban, nagpa siya sina Mang Ernesto at Aling Tinay na magsaliksik tungkol sa bahay. Dito nila natuklasan ang isang nakakakilabot na kwento tungkol sa lumang mansyon. Ito ay dating pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya, ang mga Lopez. Ang nag-iisang anak ng pamilya ay si Maria. Bigla na lamang nawala. Hindi na nakita pang huli. Ngunit sa pagsasaliksik ni Ernesto, may isang detalye ang tumatak sa kanya. Ang yumaong katiwala ng pamilya na si Mang Kulas, ang huling nakitang kasama ni Maria bago ito mawala. Ayon sa mga bulong-bulungan, may alam si Mang Kulas sa pagkawala ng dalaga. Ngunit bago pa man makapagsalita, natagpuan siyang patay sa ilog sa ibaba ng bahay na tila nalunod. Dito nila naunawaan na hindi simpleng pagkawala ang nangyari kay Maria. Siya ay pinatay. Gamit ang kakayahan ni Teban, sinubukan nilang makipag-ugnayan kay Maria. Tuwing nagpapakita ang kaluluwa, paulit-ulit itong binibigkas ang isang pangalan. Kulas, hanapin ang katotohanan. Dahil dito, bumalik si Ernesto sa bayan upang alamin ang buhay ni Mang Kulas. Doon niya natuklasan ang isang matanda na nagngangalang Aling Ites, dating kasambahay ng mga Lopez. Dinalaw niya ito at sa kanilang pag-uusap, nabunyag ang matagal na itinatagong lihim. Si Maria ay hindi basta-bastang nawala. Ginahasa at pinatay ng sariling tiyuhin. Si Don Sebastian Lopez na may lihim na pagnanasa sa dalaga. Natuklasan ito ni Mang Kulas at pilit niyang isiniwalat ang katotohanan. Ngunit bago pa man magawa, pinatay siya ng mga tauhan ni Don Sebastian, itinulak sa ilog. Upang pagtakpan ng krimen, sinabi ng pamilyang Lopez na si Maria ay tumakas kasama ang isang kasintahan. Isang kasinungalingan na pinaniwalaan ng buong bayan. Ngunit hindi natutulog ang hustisya. Sa pamamagitan ng natuklasan, inilapit ni Ernesto ang kaso sa mga otoridad. Bagamat maraming taon na ang lumipas, may sapat pang ebidensya upang buksan muli ang kaso. Sa tulong ng mga dokumento at lumang sulat na kanilang nahanap sa bahay, natuklasan ng mga pulis ang tunay na nangyari at ang kasaysayan ng pamilyang Lopez tuluyang nabunyag. Matapos ang ilang linggo, muling nagpakita si Maria kay Teban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umiiyak. Sa halip ay nagpapasalamat sa kanya. Sa huling pagkakataon, unti-unting naglaho ang kanyang anyo. Tila usok na inihipan ng hangin. Nang mga sumunod na araw, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Wala nang aninong lumilitaw sa bintana. Wala nang kalusko sa sahig. At wala nang hikbi na naririnig gabi-gabi. Napagtanto ni Teban na ang kanyang kakayahan ay hindi isang sumpa, kung hindi isang biyaya, paraan upang makatulong sa mga kaluluwa na hindi matahimik. Sa huli, nagpa siya ang pamilya na lumipat sa ibang bahay. Naiwan nilang maayos ang lumang tahanan. Ngunit sa kanilang pag-alis, nararamdaman nila ang kakaibang gaan ng paligid, na tila isang matagal na sugat ang sa wakas ay tuluyang gumaling. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na lumago ang buhay ng pamilya. Ngunit si Teban, sa murang edad, nanatiling gising sa katotohanan tungkol sa kanyang kakaibang kakayahan. Tinanggap niya ng buo ang biyayang ito. Sa paglipas ng panahon, naging mahusay na manggagamot si Teban sa lugar ng Quezon. Marami ang kanyang natulungan, lalong-lalo na sa mga karamdaman na gawa ng masasamang elemento at nilalang. Marami ding natulungan si Teban sa aspeto ng hindi matahimik na kaluluwa.
Karamihan sa mga ito ay naalipusta o may mga bagay na gustong sabihin na hindi nila nagawa dahil namatay na. Maraming pamilya ang natulungan si Teban upang bigyan ng gaan sa kalooban ang mga kamag-anak ng mga yumao, bunga ng masalimuot na karanasan. Inalay ni Teban ang buhay sa pagtulong sa iba. Mga kabayan, wow! Nandito na ang pabasa, pamana at basbas. Para sa mga umorder nung September 1 to September 5, ito yung marireceive ninyo. I-unbox natin siya ngayon. Okay? At good news para sa mga gustong umorder, available to uli ngayong October 1 hanggang October 5. Pero hanggang 50 pieces lang. Kung ano mauna, October 1 to October 5 or kung naubos yung stocks na 50 pieces. Kaya interesado ka, antayin mo sa website natin www.lecamerchandise.com. Sa website lang to available. Pakita ko sa inyo kung anong laman. Angas nito, unboxing. ASMR. Okay, buksan natin. Ganyan pa nila yan eh. Wow! Sobrang safe. Ang daming bubble wrap. ASMR. Uy, diba? Ito yung marireceive ninyo mga kabayan. Sobrang ganda. Ito yung pinakabago natin na bubble wrap sa Lika. Bubble wrap pa lang, may nakalagay na ganyan. So ito yung una nyo marireceive. Laan natin. So yan, lahat yan. Pabasa, pamana, tapos basbas nandito lahat. Unahin natin to. Ito yung pabasa. So pagbukas niyan, yan, nakalagay siya sa envelope. Tapos, nasa loob yung, andyan yung readings. Hindi ko na lang papakita kabayan kasi personal to eh. So nakalagay pa rin yan siya dito sa ating specialized bubble wrap na may likha na nakalagay. Sobrang ganda. So after ng pabasa, meron tayong tinatawag na, eto, yung kanyang pamana. Yung pamana, ito yung tangan or yung gamit na batay sa kanyang pabasa. Wow! Sobrang ganda! Ayan yung ano niya, kabayan. Pakita ko din sa kabila. 'Di ba? Sobrang espesyal nung pamana sa kanya. At syempre, hindi mawawala yung pangatlo, yung tinatawag nating basbas. Itong basbas, ito yung langis na may pangalan sa loob. Yan o. Sobrang espesyal yan kabayan. Sobrang ganda. Andyan lahat ng sangkap, mga pangkalikasang sangkap sa loob. At yung basbas, yung pangalan mo, ilalagay din natin dyan sa loob. So ito lahat ng matatanggap nyo kabayan. Nakalagay siya sa kulay pulang box. Red symbolize life. Tapos nakalagay siya dito sa mga bubble wrap natin na sobrang espesyal. Pakita ko ulit isa-isa yung mga gamit. Again, ito yung marireceive ninyo, yung pabasa ninyo, yung pamana, at basbas. Para sa lahat ng interesado, again, magiging available to ng October 1 to October 5. 50 pieces only. Kung anong unang matapos, yung October 1 to October 5 o yung 50 pieces. Abangan mga kabayan, sa website lang ito available, www.lecamerchandise.com. Mag-ingat sa mga scammers.